So yun, welcome back mga ka-guys. Magandang araw po at shoutout po muli sa inyo lahat. Ang video po natin ngayong araw mga ka-guys ay paano po gumawa ng bonsai pot cement. Tara po mga ka-guys. At ito nga po yung paraan ko ng paggawa ng bonsai pot cement mga ka-guys. Una po ganyan lang po. Bubuo po muna kayo ng pinaka molding niya na buhangin. So po buhangin po. Huwag po agad-agad pamilya bubuuin nyo. Sadyang mahirap po ang buhay ngayon. Depende po kung anong design ang gusto ninyo. Ayan po sa akin, pakudrado po yung aking gagawin na yan. At kapag po nabuo na po ninyo yung pinakabuhangin na yan, maglulusaw po kayo ng purong simento na malabnaw. Pagkatapos nga po, sa kanya po unti-unti siyang ikukulapol sa kanya. Ayan, babalutin nyo po siya ng lusaw na simento mga ka-guys para po papatuyuin po natin yan. Ayan, ganyan lang po mga ka-guys. Basta discardin nyo na po yung paano nyo po babalutan niya ng purong simento na lusaw. Ayan, ganyan po ang magiging itsura niya pagkayari niya lagyan ng purong simento na nilusaw. At pagkatapos na po ganyan, patuyuin po natin yan. Ako po talaga totally tuyong-tuyo ang ginagawa ko. Yung iba po kasi nagagawa na nila yan. Sa akin po kasi babalutan ko po yan ng screen. Hindi po pwedeng balutan ng screen kapag ka po hindi masyadong tuyo. Mamaya po makikita nyo kung paano lagyan ng screen. Ito nga po pala, bago po kayo magbuo ng buhangin, kailangan po meron kayong pinaka base na ganyan. Ayan. Kung ano pong design yung gusto nyo, ayan, pakudrado po yung sa akin na design na ginamit. Kailangan po meron pong pinakapadro na ganyan. Diyan nyo po bubuuin yung buhangin. Depende po kung gaano kataas yung sukat na gusto nyo gawin na paso. Basta po wag lang kastilyong buhangin. Ito nga po mga guys, tuyo na po siya. Pwede na pong hawakan na hindi lulubog yung ating kamay. Kaya po lalagyan na po natin ng screen. Yan, ito pong screen na ganito yung aking ginagamit mga guys para po siya hindi siya magbitak-bitak ba. Ngayon nga po, susukatin po natin yung gaano taas ng gilid niya. Yan, nalalagyan natin ng screen. Papaikutan po natin yan. Tsaka po yung kanyang ibabaw. Basta po kayo na po ang bahalang dumiskarte kung paano nyo po mabibilot ng screen yan. Mababalo. Kung gusto nyo po, balutin nyo po ng hiwaga ng inyong pagmamahal. Dapat naman tayo sa ganun. So at yun nga po mga ka-guys, ayan, nakabalot na po ng screen yung ating ginagawa. Lalagyan naman po natin ngayon ng bakal. Ayan, ganyan po mga ka-guys. Pinakapatigas niya po sa ilalim para po kahit papano, hindi puro screen lang yung lumalaban dyan. Malaking bagay na po yung bakal na yan. Pagkaraniwan naman po, binubuhat po yung kagaya niyang pasunay na medyo pahaba sa kabilaan dulo po nung kahabaan. Basta po itali nyo lang po dyan sa ibabaw na yan, okay na po yan. At ito pa po mga ka-guys, ayan, nakita nyo po yung screen natin. Nakabaluktot din po yan sa pinakalabi ng ating paso para po kahit na mahawakan yung pinakalabi ng paso natin, hindi po siya basta-basta napipigtas. So yan mga ka-guys, ganyan po ang preparasyon ng aking mga ginagawang paso. Talaga pong medyo matagal gawin. At ayan po mga ka-guys, simulan na po nating lagyan po ng simento. Yan naman po simento natin na yan. Ang mix naman po niyan, magkasindami po. Kung gaano kadami yung buhangan ninyo, ganun din po yung simento. Ganyan nga po. Ako po, pag ganyan-ganyan lang po gumawa, maliit lang po yung ginagamit kong kutsara. Kutsara po talaga ng kanin yan mga kagay. Lambing-lambing ko lang po ang paggawa. Pahid lang po tayo ng pahid hanggang sa maikutan natin. Basta wag lang po tayo ang mapaikot. At yan, ito nga po pala yung ating gagamitin pan-design. Yan po ay gawa lang po sa iyero yan mga ka-guys. Hindi ko nga po pala sa inyo napakita. Mamaya pa pag-ari po nito, papakita ko po sa inyo yan. Ikakayod nyo lang po ng ikakayod yan hanggang sa malagyan nyo ng design. Lagi nyo lang kung patatamaan yan sa may gilid nung pinaka-base na nilagyan nyo nung buhangin. Para po hindi po kayo wala sa design. Ma-maintain ninyo yung pagiging kudrado. Yan, parang ganyan lang po. Ayan, nakita niyo po, nagkakaroon na po ng korte. Nagkakaroon na ng design yung mga gilid niya. Sa una po yan, hindi po yun patag. Marami pa pong mga malalalim yan. Medyo hayaan mo nating maging malagihay. Saka po uli natin papatungan ng semento. At ito nga po pala yung ating pan-design mga ka-guys. Ito po yung iyero na lagyan natin ng design. Ayan, kayo na po ang bahalang mag-design kung anong disenyo gusto ninyo sa gilid ng inyong paso. At ito po, ulitan na po natin lagyan yung mga malalalim. Lagyan na po ulit natin semento yung mga malalalim niya. Tsaka po bawasin natin yung mga sobra doon sa may pinakalabi ng base ninyo. Yan. Para po hindi kumapal. Ayan po, panig-panig po ang gawin natin. Unahin na po natin yung panig na to. Ayan mga guys, ganyan lang po. Ulit-ulitin nyo lang pong daanan. Ayan, ganyan. Ulit-ulitin nyo lang kayo rin hanggang sa mapatag nyo na ng gusto. Ayan, ganyan lang po. Pag may malalim pa, lagay ulit ng simento. Tapos, kayod. Ganyan lang po. Pero mahalaga rin po mga guys, yung pangkayod ninyo, maganda pagkakakorte ninyo. Kabilaan dulo, parehas na parehas para po kahit ibalik ninyo po pwede. Kasi po yung mga kanto niyan, medyo mahihirapan po kayo. Ayan, kailangan po na ibabalik para kahit sa bungad,
Kaya mapanatili ninyo yung pagiging kudrado. Kaya yun nga po mga guys, ayan, shortcut na po natin. Medyo mahaba na po yung ating video. Ayan po, ganyan po. Parehasin nyo lang muna yung mga gilid niya. At pagkatapos po, pagka okay na po yan, susunod na po natin yan, yung mga paa niya naman sa ibabaw. Yan, tingnan po natin mga guys. Ayan, at medyo nauho po ang inyong guys. Inom po muna tayo ng malamig na tubig. Masyadaw uhaw. Mahirap din kasi talagang gumawa ng paso eh. So ayan, ganyan na po siya mga guys kapag ka po meron na siyang paa. Ayan, basta po kayo rin nyo lang ng paulit-ulit hanggang sa mapakinis po ninyo. Talaga po sa una medyo po mahirap gawin po yan. Pero eka nga basta may tiyaga, makaka na. Try mo lang na itry. Pagka talaga hindi kaya, bili ka na lang sa akin. Ito nga po, tapos na po natin lagyan ng design. Lalagyan na po natin ngayon ng purong semento mga guys para po mas mapakinis pa po natin itong ating ginagawa. So ayan, ganyan din po. Same din po ng pagkayod. Basta kayo din nyo lang din po uli ng kayo rin hanggang sa mapalitaw ninyo yung kinis niya. Ganun lang po mga guys. Ayun, ganun lang po. Okay na daw po yung kinis mga guys. Ngayon naman po, susukatin naman po natin yung sukat ng kanyang mga paa mga guys, kung gaano po kalaki yung ating ititira dyan sa pinaka ibabaw na yan. At pagkatapos po natin sukatin, ayan po, hihiwain na po natin. Kailangan po meron din kayong panghiwa na ganyan mga guys. Kailangan po pare-parehas po para po magandang tignan. At saka po yung taas niya kailangan din po pare-parehas para po hindi siya uuga-uga. At yan, pagkatapos po ng sukat ng paa, yan naman pong mga nasa loob, guhitan na po natin kung gaano po kalapad yung ating kukunin paa. Ayan, ganyan lang po mga guys. Okay na naman daw po. So, at ngayon naman po mga guys, lalagyan na po natin yung kanyang drainage. Yan po, hindi ko na po na videohan, pero gugupitin nyo po yung mga tapat ng may screen na lalagyan nyo ng PVC na yan, na drainage. Gugupitin nyo lang po yun, yung screen, para po maisiwang nyo yan. Ayan, ganyan po. So, ayan, tapos po, lalagyan na po natin yung pinaka-flooring niya. Ayan, ganyan lang po mga guys. Ayan, papatagin lang po natin ngayon hanggang sa mapatag lang po mga guys. Ayan, pagpatag na po. Ayun, okay na po. Okay na naman daw. Tapos po, ganyan po. Pagka po malagihay na po siya, mga kagis, alisin na po natin yung pinakadilagay natin sa drainage. Ayan, tsaka po natin ibabras. Ayan, babras po natin. Yung malambot po na brush ang gamitin niyo para po mapakainis. Mawala po yung mga risalte. Yung ibang risalte nung pagkakakayod ninyo na hindi niyo nakuha sa pagkayod, dito po sa brush, makukuha po ninyo yan, mga kagis. Ayan, ganyan lang po. Hanggang sa mapatag nyo ng gusto. Ayan, nakita nyo naman po. Napatag na po natin yung mga resulte kanina na hindi nakuha ng pagkakayod. Pero hindi pa dyan tapos yan mga guys. Aalisin naman po natin ngayon yung pinakaguhit naman ng brush na yan. At yan naman po ang gagamitin natin mga guys. Plastic po. Ayan po. Kukuha po tayo ng malambot na plastic mga guys. At pagkatapos po, ihahagod po natin ang ihahagod dyan hanggang sa mawala naman yung guhit ng brush. Ayan po, halos po bagyang-bagyang liha lang, at kahit di po lihahin, pwede nyo na pong pinturahan yan mga guys. So yun, hanggang dito na lang po yung ating video at medyo po mahaba na. Sana po kahit papano meron po kayong konting natutunan dito sa aking mahabang video na to sa paggawa ng bonsai pot. At yan nga po, maraming salamat po muli sa inyong panunood. Ingat po kayo palagi.